Narito ang buod ng misteryo ngayon. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang Chinese drama tungkol sa away bata na tinatawag na Sweet Combat. Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo kay Fang Yu, ang pinakamahusay na babae sa MMA, Mixed Martial Arts, sa estado. Kamakailan lang siyang sumali sa mga opisyal na laban, ngunit walang nakatalo sa kanya. At ito ay nagdulot ng sensasyon sa media at lalo pa sa kanya nagpasikat. Sa isang flashback, ipinakita sa atin kung paano niya sinabi sa kanyang lolo kung ano ang gusto niya maging, ngunit ang lolo ay nadismaya dahil inasahan na tutulong ito sa negosyo ng pamilya. Pagkatapos, ipinakilala tayo kay Ming Tian, isang binata at may dalawang nakababatang kapatid siyang nag-aaral sa paaralan. Siya ang nag-aasikaso sa mga bata dahil iniwan sila ng kanilang magulang, hilig manood ng MMA fights sa TV ang bata na lalaki, at ang paborito niyang fighter ay si Fang Yu na tinatawag niyang Queen. Upang maitaguyod ang kanyang mga kapatid, kinailangang tumigil si Tian sa kolehiyo at magtrabaho bilang delivery boy, ginagawa niya ang lahat para makapasok sa kolehiyo at makakuha ng scholarship para ituloy ang kanyang edukasyon. Isang araw sa trabaho, pinag-utos sa kanya na mag-deliver ng pagkain sa isang guro sa martial arts. Mahirap ang gusto ng customer dahil 20 minuto ang layo ng lugar ngunit hiling na 15 minuto o mas mabilis pa. Sa oras ng matinding pressure, makikita natin ang kahusayan ni Ming Tian sa pag-orient at direksyon. Halos alam niya na lahat ng pasikot-sikot sa daan na tumutulong sa kanya mas mapadali ang trabaho. Nang malapit na sa pupuntahan, nakita niya ang isang matanda na nahihirapan sa kariton dahil sa mga paglaglag ng prutas, habang tinutulungan. Ang kariton ay yumandar pababa sa kalsada. Narito ang asawa ko na si MMA fighter sa eksena na may toyo kaya sinipa ang kariton. Nagdulot ito ng pinsala at nasira ang kariton at nawasak ang lahat ng prutas. Nang hilingan siyang mag-sorry sa vendor, simpleng ibinigay niya dito ang pera para sa pinsala at umalis. Si Ming Tian ay nairita sa masungit na babae at nagpatuloy sa paghahatid ng pagkain. Si Fang Yu ay pumunta sa dating guro sa martial arts upang hingian siya ng tulong dahil siya ay pinwersa ng pamilya na tumigil sa MMA at tumulong na lang sa negosyo. Ngunit tinanggihan ito ng guro, at sinabi na siya lamang ang dapat magdesisyon dahil sa kanya iyon. Sa oras na iyon, dumating si Ming Tian at nagsabi na ang customer na nag-order ng pagkain ay siyang guro sa martial arts. Nagkatinginan sila ni Fang Yu ngunit walang salita hanggang sa maghiwalay patungo sa kanilang daan. Sa kanyang paglalakad patungo sa restaurant, natanggap ni Ming Tian ang isang email mula sa isang kolehiyo na nag-aalok ng 70% na scholarship. Ngunit ang kolehiyo ay nasa ibang estado. Siya ay nalilito kung lilipat siya para sa kanyang edukasyon o mananatili dahil sanay na ang kanyang mga kapatid sa kanilang buhay sa Macau. Upang malutas ang problema, pumunta siya sa isang fountain ng kahilingan. At humihiling siya sa kalawakan na ipakita ang landas sa kanya habang si Fang ay nasa kabilang bahagi ng fountain, na humiling din. Nag-iisip sila ng sandali at nagdedesisyon. Si Fang ay nagpasya na ituloy ang karera sa pakikipaglaban habang si Ming Tian ay plano ng lumipat sa ibang estado. Ang boss ni Ming Tian ay mabait at tumutulong sa proseso ng paglipat at nagbibigay sa kanya ng trabaho bilang delivery guy sa lugar na lilipatan. Nag-aalok pa ito ng pera at mga resources kay Ming Tian kung kinakailangan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Ming Tian at ang kanyang mga kapatid na pumipunta sa kanilang bagong bahay, bagamat hindi magandang lugar, maganda naman ang loob ng bahay at nagustuhan ng mga bata nagnapangiti din sa binata. Sa unang dekorasyon, makikita ang larawan sa kama ang kanyang guro at dito dati pala siya isang boxer bago mamatay ang guro. Pagkatapos, dinala ni Ming Tian ang mga bata sa paaralan, pumasok sa kanyang bagong trabaho sa KFC, at pumunta sa kolehiyo para sa unang beses. Siya ay in-enroll sa pinakamahusay na sports college sa estado, ang Zhangzi. Si Ming Tian ang unang lalaki na papasok sa Zhangzi. Gayunpaman, nang pumasok siya, napagtanto niyang siya lamang ang lalaki sa gitna ng daan-daang babae sa kolehiyo. Nagsimula siyang mag-isip kung maliban niyang nabasa ang offer letter dahil wala ni isang lalaki sa paligid. Ang mga babae ay naintriga dahil sa kanyang pagkagwapo. Bigla niya nasagi si Xiaomi, akala niya lalaki ito at agad na nagsimula magkwento ngunit sa halip siya ay itinama at isinabot lamang ni Xiaomi ang isang maliit na pink clip sa kanyang buhok.
Sobra siyang namangha at humingi ng paumanhin si Ming Tian bago siya magpatuloy sa pagskating, may galit na tingin sa kanya. Nababahala ang presidente at isang guro na si Mr. Wang dahil sa una, 10 lalaki ang nag-apply sa kolehiyo, ngunit matapos mag-ikot at makita na puro babae ang mga naroroon, hiningi nilang lahat ang paglipat. Si Ming Tian na lang ang natira. Iniutos ng presidente kay Mr. Wang na gawin lahat upang sumaya para ito ay manatili. Layunin nila palawakin ang horizon ng kolehiyo at pagkakaroon ng lalaki ay malaking bagay dito. Sa labas, sobrang excited ang mga babae kay Ming Tian at humaharang sa daan niya, inaalok ng tulong na malinaw na hindi niya kailangan. Nagsimula ang isang alitan ng isang babae at ni Xiaomi tungkol sa sino ang makakasama si Ming Tian papunta sa opisina ng principal. Natapos lang ang alitan ng linlangan ni Ming Tian na lumingon sa ibang direksyon at tumakbo palayo. Sa pagtakas, nasundan niya si Fang Yu. Agad niyang nakilala ito bilang ang bastos na babae mula sa Macau. Aksidenteng natusok ng babae ang kanyang kamay at nagbigay lamang ito ng pera para sa band-aid sa sugat. G si Ming Tian sa attitude ng baby girl ko. Hiniling niya na mag-sorry ito, pero tulad ng ibang babae ay nako talaga. Bago umalis tinawag siya ni Ming Tian na walang modo na tao, na nag-trigger ng isang trauma sa kanyang kabataan kay Fang Yu. Sa isang flashback, ipinakita sa atin na si Fang Yu ay sumipa sa kariton noong araw para iligtas ang batang feeling rabbit tumatalon sa kalsada. Ang kanyang layunin noon ay malinis. Ngunit nagdulot ng pagkalugi ng matanda, si Ming Tian ay nakaupo, hindi comfortable sa titig ng mga kasama na babae, malinaw na ayaw ng atensyon. Samantala, sina Xiaomi at Fang Yu ay nagte-training sa boxing club ng kolehiyo. Sila ay magkaibigan na may parehong interes sa boxing. Nakita ni Xiaomi na may iniisip si Fang Yu at tinanong ito. Sinabi ni Fang Yu na ang masasakit na si Yanabi ng bagong kasama ang nagpabago sa kanyang kilos. Sa sumunod na eksena, nasa bahay siya at iniisip si Ming Tian. Sa isang flashback, noong bata pa siya ay hindi tanggap bilang babae kaya itinuring na lalaki si Fang Yu dahil ang nais ng mga magulang niya ay anak na lalaki. Bawal magpaaba ng buhok o magsuot ng pangbabae. Sa murang isipan ay naunawaan niya na babae siya nang isilang ang kanyang kapatid na lalaki, dito nagbago ang lahat at pinayagan na siya magsuot ng pangbabae. Lubos siyang nagalak kaya nagdala siya ng regalo para sa kanyang crush. Ngunit dahil sa akala ng lahat na lalaki siya ay tinawag ito na freak. Ito ang pangyayari na labis na nag-aalala sa kanya kaya't patuloy siyang naghihirap sa kanyang pagkakakilanlan sa kasarian. Samantala, sa tahanan ni Ming Tian, nagising ang kanyang kapatid at nagikot-ikot na parang naglalaban habang natutulog pa. Tumawa si Ming Tian sa kakatean ng mapagtanto niya na ang kanyang kaaway ay idolo pala ng kanyang kapatid at katulad din mata ni Fang Yu ang mata ng kanilang ina, na nagresulta lalo sa kanyang pagkainis. Sa kolehiyo, patuloy na inaabalang si Ming Tian ng mga babae na halos hindi na siya makapag-focus sa pag-aaral. Ang presidente at si Mr. Wang naman ay labis na masaya na pumayag siyang manatili, pero plano na ni Ming Tian na maglipat ng ibang kolehiyo kahit mas mababa ang scholarship percentage na ibinibigay nito. Ang mga iba't ibang club sa kolehiyo ang naging dahilan kung bakit siya nanatili doon. Mas nakafocus ang mga estudyante ang oras sa club kesa sa pag-aaral. Dito, naipapakita ang kanilang talento at kakayahan sa internasyonal na antas. May mga babae na nagbo-boxing, taekwondo, gymnastics, at iba pa. Si Fang Yu at Xiaomi ay sa boxing club. Ang mga bago sa paaralan ay malaya na pumili ng isang club na gusto nila salihan. Habang nasa tour, nakita ni Ming Tian sina Xiaomi at Fang Yu na naglalaban. Napahanga siya sa galing ni Fang Yu na halos pareho sa kanyang guro. Iniisip niyang baka nag-training sila sa parehong guro, pero itinapon niya ang ideya. Nais ng dalawang baby cakes na sumali si Ming Tian sa kanilang club at maglaban ang lahat para sa parehong interes. Binaliwala lang ito ni Ming Tian at nagdesisyon na sumal swimming club na may pinakakaunting miyembro. Nagpunta siya sa pool upang lumangoy, ngunit nang mapansin niya na ang pool ay puno ng isda. Sinabi ng isang babae na ang swimming club ay napagkasundoan itigil na lang dahil sa kaunting bilang ng miyembro at gawin na lamang ecological pool. Dito, magdesiyon na siyang magpalipat sa ibang kolehiyo kahit sa mataas na tuition fees. Kinausap niya si Mr. Wang tungkol dito at pinilit siyang manatili.
Nag-effort din si Mr. Wang na magpagawa ng bathroom para lang kay Ming Tian pero hindi din ito sapat para manatili Ming Tian. Hindi tumigil si Ming Tian na hingin ang paglipat neto hanggang sa sabihin na madali lang ang paglipat, kailangan lang niyang punan ang isang form at i-post ito sa filing box ng kolehiyo. Ginawa ito ni Ming Tian, ngunit may isang grupo ng mga babae na nag-angkin na sila ang unang mga graduate ng kolehiyo ang hamarang sa kanya. Sila pala ang opisyal na itinalaga ng presidente upang hadlangan si Ming Tian na makalapit sa filing box. Madali nitong nalampasan ang iba ngunit siya ay nasipa pabalik. Sa opisina ni Mr. Wang dito ay bigo siya makalipat pero inalok siya sa pinakamagandang kondisyon. Pinangako sa kanya na hanggang 30 taon na walang interes, libreng pag-aaral kung tatanggapin niya ang deal. Dahil sa kanyang kalagayan sa pera, hindi niya gustong palampasin ang pagkakataon. Subalit, ang pressure ng pagiging ang tanging lalaki sa gitna ng daan-daang babae ay labis para sa kanya. Nagpasya siyang pag-isipan ang ideya ng mas maigi. Pumunta si Ming Tian sa banyo upang magpalit ng damit, ngunit huli na malaman ito pala'y banyo ng mga babae. Nakabangga niya ang hiyubot-hubad na si Fang Yu at siya'y nasipa pababa habang sila'y nagtatalo. Pumasok si Xiaomi at akala niya'y may ginagawang masama si Ming Tian. Itinanggi nila ang mga akusasyon ni Xiaomi, at pagkatapos ay umalis si Ming Tian. Sa sumunod na eksena, andito sina Xiaomi, Fang Yu, at ang kanilang kalaban mula sa klase ng taekwondo na nag-aaway sa kung kanino ang huling scoop ng strawberry ice cream. Samantalang si Ming Tian ay papunta na para mag-deliver ng pagkain nang mapansin niya ang mga bully at ang isang bata sa kalsada. Tinulungan niyang makatakas ang bata, ngunit siya naman ang kinuha ng mga bully. Dinala siya sa isang bukirin at tinakot siya hanggang dumating ang mga chika babes. Sa una gusto nila ayusin ang lahat sa pag-uusap, ngunit nang maging malikot ang mga bully, nagsimulang makipaglaban ang mga chika babes. Matapos ang katuwa-tuwang laban, nakayang palayasin ng mga babae at ni Ming Tian ang mga bully. Lubos na nagpasalamat sa kanila at naging kaibigan sila pagkatapos ng insidente. Dahil sa mga babae, hindi na masama sa kanya ang buhay kolehiyo, kahit na may mga problemang darating sa kanya. Kinabukasan mismo, tinanggap niya ang offer ni Mr. Wang, na ikinatuwa ng guro. Kasama ang kanyang mga bagong kaibigan at mga karagdagang benepisyo, umaasa tayo na magkakaroon siya ng magandang buhay kolehiyo sa 4 na taon. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at i-like ang video para makatulong sa channel. Maraming salamat!